was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakipagbarilan sa mga pulis ang isang lalaki sa Santa Rosa sa Laguna matapos niyang barilin ang kanyang pamangkin at kapitbahay. Patay ang mga biktima at ang sospek. Nadamay lang umano ang pamangkin ng awatin ng suspect at kanilang kapitbahay na dati nang may alitan. Ayon naman sa anak ng namaril, posibleng may kinalaman ang krimen sa muling pagpasok sa drug rehab ng ama. Nakaburol na ngayon ang tatlo at nakatutok si Katrina Son. Sa cellphone video na ito na ipinakita ng mga otoridad sa GMA Integrated News Team, makikita ang mga pulis na nakikipagbarilan habang isang dugoang lalaki ang nakahandusay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa suspek na nakakubli sa likod ng isang puno. Tuloy-tuloy ang barilan hanggang nakalapit na ang mga pulis sa suspek na nooy duguan. Pagtigil po namin, yung tao po na yung suspect po, pasalubong sa amin, tapos pinutokan na po kami. Nung may nagsumigaw po kasi ng, o yan ang mga pulis. Wala po siyang napapakinggan na parang blanco po yung utak niya. Ang lalaking nakahandusay ay kapitbahay ng 65 taong gulang na sospek. Batay sa paunang investigasyon, inabangan daw siya ng sospek. Una raw binaril ng sospek ang kanyang pamangkin na 52 taong gulang na umaawat noon. Dead on the spot ang pamangkin. Pagdating nga dito dun sa may kanto, inabutan kagad nila yung suspect na may armado. Mapansin nyo, siya una nagpaputok doon sa patrollers natin. Naitakbo sa ospital ang sospek at ang biktimang kapitbahay, pero parehong binawian ng buhay. Sa ibinigay na impormasyon sa mga pulis, dati na raw na pumasok sa drug rehabilitation ang sospek. Mula noon, nagkaroon na raw ng di pagkakaintindihan ang sospek at ang mga biktima. Ang tinitingnan nga namin yung old grudge, yung dati nang may alitan yung magkapitbahay nga. Ang unang nabaril yung pamangkin kasi yun yung unang umawat. Paglabas niya, inawat siya, yun ang unang niyang pinagdiskitahan. Hindi naman lubos akalain ng anak ng sospek na magagawa ng ama ang ganitong pamamaril. Hindi rin daw niya alam kung saan nito nakuha ang baril. Nakausap pa raw niya kahapon ng ama at sinabi nito na nabalitaan daw nito na kukunin daw muli siya at dadalhin sa rehab. Maaring ito raw ang dahilan kung bakit nagawa ito ng ama. Kasi yung sa pinsan ko naman po, meron silang alitan. Parang tinitrigger niya si Papa na kunwari may kuusap siya sa cellphone na lagi yung sinasabi na dapat yung mga addict na yan, pinapatay yan, gano'n. Pero wala naman parang kausap. Sila ni Kuya, may alitan na sila, matagal na. Siguro parang nag-hallucinate na siya. Ang kapatid naman ng biktima na pamangkin ng sospek, di raw lubos akalain na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Wala naman po kaming masisi. Hindi rin naman po hindi po namin alam kung ano po yung yung dahilan po ng pagkamatay niya, ba't gano'n siya. Siguro hindi rin po sinasadya ng tsuhi namin, gano'n. Pero mabait po yung kuya ko. Nakuha naman mula sa sospek ang isang .38 revolver na baril. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 Oras. Sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa hanggang 9 na kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Sinagot din niya kung kailan sila nagsimulang gumawa ng mga proyekto kontra baha at kung ilan ang kanilang mga luxury vehicle. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sa pagharap nga ng ilang kontratista ng gobyerno dito sa Senado ay nausisang ilang umano'y questionableng aktibidad nila. Kabilang na po dyan yung pagkakaroon ng ilang kumpanya na iisa lang ang may-ari pero pare-pareho daw na may kontrata sa gobyerno. Maging yung posibleng pakikipagsabwata nila sa DPWH at kanila umanong magarbong lifestyle ay nausisa po dito sa Senado.
Ilang kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sabi ni Diskaya, nag-divest na siya sa St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation at iba pa. Pero inamin ni Diskaya na may kaugnayan pa rin siya sa 8 pang construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. Ilan sa mga kumpanyang ito kasama sa 15 contractors na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng maraming kontrata sa gobyerno. Pinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Kanino niyo po i-deny best? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ang ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daang-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa na pinamumunuan ni Diskaya nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman, 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Gate ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming proyekto. Hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa, sinabi ni Diskaya, 23 years na silang contractor at taong 2016 nagsimulang gumawa ng flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Ang sinasabi niyo sa interview niyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot niyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Hindi rin pinalampas ng ilang senador ang pinakita ni Diskaya na mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nilang pamilya at ang iba ay service vehicles ng mga engineer. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa
28 po. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din sa pagdinig ang MG Samidan Construction na kasama rin sa 15 kontratistang nakakuha ng 20% ng kontrata sa ilalim ng Marcos administration. Pinuntirya rin ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan, gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, as You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Naroon din sa pagdinig ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost projects sa Bulacan. Nang tanungin tungkol dito, I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. ang may-ari ng kontratistang High-Tone Construction and Development Corporation iisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagdalo sa hearing. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto sa kanila. Tinanong rin ng ilang senador ang PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board dahil lumabas na 2 sa 3 member ng board nito ay kontratista ng gobyerno. Inamin naman ito ng PCAB na nagsabi ring iimbestigahan nila ang mga kontrata ng gobyerno. Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. Vicky, sa September 8 ay tutuloy po yung pagdinig dito sa Senado at inaasahan na dadalo muli itong mga kontratista at yung mga kinatawa naman ng gobyerno na humarap din dito kanina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinagbibitiw ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng DPWH hanggang sa mga district engineer. Gusto ninyang habang buhay nang i-blacklist ang mga contractor na mapapatunayang sangkot sa ghost o substandard na proyekto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ilang oras pa lamang matapos manumpa, ipinag-utos agad ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim daw sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang ban sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI.
Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Pero nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Aminado si Dizon, hindi magiging madali ang atas sa linisin ng DPWH, pero nangako siyang gagawin ng lahat para may agarang masampulan at maparusahan ang lahat ng sangkot sa malalim at malawak na katiwalian sa mga flood control projects. Itinalagang bagong kalihim ng DPWH si Dizon matapos magbitiw si dating Secretary Manuel Bonoan. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over. Fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kaming natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Matapos namang italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa maanumalya mga flood control projects. The independent commission will be the investigative arm. So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito, or ombudsman, o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon, pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Pag-amin ng Pangulo, kainitan ng issue ng katiwalian, pero marami pa rin naisingit sa 2026 budget. Hindi raw ito palulusutin, ayon sa Malacanang. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patay ang driver ng mixer truck na nawalan umano ng preno sa Davao del Sur. Gayun din ang 3 batang nasagasaan ito. Sa Davao City naman, patay rin ng mabangga ng truck ang isang senior citizen. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sugatan at wala ng malay nang datnang nakahandusay sa tabing kalsada ang batang ito. Habang naipit naman sa kanyang kinauupuan ang 30 anyos na driver ng isang mixer truck sa bahaging ito ng Bansalan, Davao del Sur. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa sitio Balutakay at pababa na sa barangay Managa ang mixer truck nang bigla umano itong lumipat ng lane. Kasunod dito ay bumangga ang truck sa lupa sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, gumulong ang mixer truck at nasa pool naman ang 3 lalaking edad 10, 10 at 12 na naglalakad sa gilid ng highway. Mga residente sila sa lugar. Palit lang na sila. Nagbaklar niyo ba? Padulong ka po. Palit to guys. Sugatan din ang pahinanteng sakay ng mixer truck. Dinala sa ospital sa Digos City ang lahat ng sugatan. Pero idineklarang dead on arrival ang truck driver at 3 bata. Sabi ng pahinante ng truck sa mga pulis, sinabihan niya ang truck driver na may problema ang preno ng truck. Sa Davao City, dead on the spot ang isang 60 anyos na lalaki matapos mabangga ng wing van truck sa Santa Cruz sa barangay Acacia.
Ayon sa investigasyon, nawalan din umano ng brake ang truck ng palikuna sa kalsada hanggang sa nabangga nito ang biktimang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nagtamo ng minor injuries ang 27 anyos na driver. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at sinisikap naming kuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Orgil Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Simula na ang 60 araw na pagbabawal sa pag-aangkat ng mga regular at well-milled rice. Alinsunod sa Executive Order 93, tatagal ang rice importation ban hanggang October 30 na layong protektahan ang kita ng mga lokal na magsasaka habang anihan pa sa bansa. Sa Pasay Public Market, tumaas na ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng imported rice. Nagtaas din ng presyo ang ilang nagtitinda sa Trabaho Public Market sa Maynila. Wala pa mang nabubuong bagyo, ilang bahagi na ng bansa nakakaranas ng masamang panahon na nagdulot ng mga pagbaha. Nakatutok si Salima Refran. Tuluyan ng natabunan ng rumaragasang baha ang ilang kalsada sa bayan ng Villaba, Leyte. Nagbistulang ilog ang paligid dahil sa lawak ng pagbaha. Ayon sa mga residente, umaga pa lang ay bumuhos ng malakas na ulan doon. Pinasok din ng baha ang chapel kaya nagtulong-tulong na sila sa paglimas ng tubig. Sa Patnongon, Antique, nabalot ng putik, bato at ilang punong kahoy ang bahagi ng National Road. Pansamantala itong isinara sa mga motorista. Binahari ng ilang kalsada sa Bonggao, Tawi-Tawi dahil sa pagbuhos ng ulan. Sa Bulan, Sorsogon naman, umapaw ang spillway kaya hindi halos nadaanan. Ang sasakyang ito, kinailangan ng pagtulungang itulak para makatawid sa baha. Lubog din sa baha ang iba pang bahagi ng bayan. Pati ang ilang barangay sa bayan ng Donsol, nalubog. Binahari ng ilang bahay at kalsada sa Santiago, Isabela. Kasabay ng matinding buhos ng ulan, ang mayat-mayang pagkulog sa Antipolo, Rizal kahapon. Paghupa ng ulan, binaha ang ilang kalsada, kaya bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Sa Barangay Dalig, kinagulat ng mga residente ang biglang pagragasa ng baha. Sa lakas ng agos, muntik na umanong matumba ang ilang nakaparadang motor. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, habagat at localized thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena manong maghahatid ng showbiz happenings natin this week, ang Sparkle host na si Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening, mga kapuso. The pride in earning your own hustle. Yan ang gustong i-highlight ni Gabby Garcia sa mga katulad niyang self-made queens na nagsusumika para kumita ng pera. Very timely rin sa kanyang message para sa mga Pinoy. Makichika kay Athena Imperial. Our it girl is a globetrotter. After her trip to United Kingdom last month, nagbakasyon din sa Canada si Gabby for almost 2 weeks. I was with my parents also in Khalil to visit family in Canada. My cousins, my titos, and then we also did a side trip in Montreal, kami ni Khalil. Sa Montreal in the Canadian province of Quebec, the lovebirds went to Marja Jean Talon, isang malaking farmers market where they enjoyed buying local produce and eating good food. Gabby roamed the city showing her fashionista side. Ang sarap ng pagkain sa Montreal. We actually extended for 2 more days. It wasn't planned at all. It's also a first for us ni Khalil na mag-extend ng biglaan in a trip. So sobrang namin nagustuhan yung Montreal. Viral naman ang relevant post na ito ni Gabby, where she flaunted the places she has been using the fruits of her own hard work.
It's very timely right now, and we all know what's going on. It's about time people should speak up, people should fight for what's right. We have to hold people accountable for all of their actions. And tama na pagtitiis. That post is really mainly to inspire people na be proud if it's your own hard-earned money. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.